Bago bumalik ng Maynila, nagtungo naman muna sila sa Gabaldon, Nueva Ecija para naman sa isang proyektong hindi rin nila inaakalang may isa sa katuparan nila. Nag-start yung project namin sa Mount Mingan, accidental din, just like rural rising. Dahil gusto ni Andy na matutunan ang pagtatanim ng mga prutas at gulay, sinubukan niya ito. Yung kalabasa ko ganyan lang kaliit. And I'm wondering, saan ako nagkulang? Bumibili ako ng pataba, ng foliar, lahat. Pagdating ko, kalabasa ko, ayaw lumaki. Sabi ko, ayoko na ng kalabasa, gusto ko kamote. Yung kamote ko maliit din. I started talking to people. Then I realized, ang problem nila is patubig. So, there was a time na nagkaroon kami ng chance makausap ang Australian Embassy, and then nakahingi kami ng grant after submitting paperwork. And then, binigyan kami ng seed money to start water distribution tank. And what we do is something that a lot of people can do or must do. Pero yung sa amin po, yung maiiwan namin na talagang lasting at maraming makikinabang kahit wala na kami. Isa sa mga excited sa proyektong ito ay si Tatay Cerdeño Ramirez. Bagamat wala ng mga paa, tuloy pa rin ang pagtsatsaga niya sa pagtatanim. Ako po isang farmers, magkatanim po ng mga gulay. Ngayon po medyo lumakas po yung loob namin, dumating po si Sir S. Siya po yung namabili sa akin po ng mga pakwan. Lahat po ng mga tanim ko siya po ang kumukuha. Kaso po yung po nung nakaraan, medyo napaghirap po kami loob kasi alam po kami tubig na ginagamit. Siya po yung tumulong sa amin para magkaroon kami ng tubig. Ang kailangan po namin yung tubig. Po nagkapasalamat sa Rolling Seed po na bibigyan kami ng pansin po rito na sa paghahalaman. Ang kwento ni na Ace at Andy ng Rural Rising ay isang patunay na kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Sa sarili nilang paraan, nakapagtatanim sila ng saya at pag-asa sa puso ng mga kababayan nating magsasaka.